Mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang mga kabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pahayag sa social media ng isang mayor po ng Pasig na si Vico Soto. Dahil alam naman po natin na kinasuhan na po, siyempre po ang Diskaya ay nakulong na po sa Bulacan. Ikinulong po dahil doon sa sinasabing maanumalyang kanilang flood control scandal ay hinatulan po siya na makulong sa Bulacan. Pero maingay po ang mayor ng Pasig. Ito po, basahin po natin ang sinasabi po ng mayor ng Pasig, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, si Diskaya. Ayon po kay Vico Soto, sana mas marami pa ang makulong, mga kababayan. Mayor Vico Soto, Pasig City, sana mas marami pang makulong. Dahil nakulong na po si Curly Diskaya. Yan po si Curly Diskaya. Sana raw po mas marami pang makulong ayon po sa mayor ng Pasig na pamangkin po ni Tito Soto. At umaasa naman kami, nakikiisa kami sa iyo, Vico Soto, na marami pa talagang makulong. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin ito pong balita, mga kababayan. I-set up ko lang po. Ito po. Setup ko lang. Pakinggan po natin itong balita sa kanya kung paano po siya inaresto, mga kababayan. Matapos ang shock. Ito po. Nakasyam na buwan pala siya sa Senado. Pisahan na po natin. Matapos ang 9 na buwan sa kustodiya ng Senado, inilipat na ng kulungan ang kontratistang si Curly Diskaya. Humaharap siya sa kasong malversation of public funds na hindi pwede ang piyansa kaugnay ng flood control scandal. Sa Bulacan Provincial Jail, idinitine si Diskaya dahil sa Malolos Regional Trial Court inihain ng ombudsman ang kaso. Nag-ugat ito sa umunoy substandard na 54 million pesos river rehabilitation structure sa Kalumpit, Bulacan na kinontrata ng kumpanyang iniugnay kay Diskaya, ang St. Timothy Construction Corporation. Pasado alas 7 ng umaga nang inaresto ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group si Diskaya sa Senado. Ayon sa CIDG, dito na raw binasahan ng karapatan si Diskaya at ginawa ang booking. Sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, 11 akusado sa malversation case ang nasa kustodiya na ng gobyerno. I did it personally to dispel any doubts na may special treatment ng mga Diskaya. Lalagay sila sa regular na selda. Bukod kay Diskaya, 2 akusado pa ang dinala rito sa Malolos, Bulacan. Ang asawa naman ni Curly na si Sara na dawit din sa kaso, nakakulong sa Cebu kasama ang tauhan ng St. Timothy Construction Corporation para sa ibang malversation case. 4 namang dating public works officials ang nasa New Quezon City Jail male and female dormitories. 2 naman ang hindi pa nahuhuli ang dating DPWH officials na sina Ernesto Galang at Lorenzo Pagtalunan. Actually, wala na sila nung ano pa. Bago pa lumabas ito, we've been monitoring din. Wala sila sa mga bahay nila. Okay. Much better na dumulog na lang po kayo sa amin. You can always call us anytime for your lawyers. Then we will be there. But with or without your surrender feelers, we will be going after. Sabi naman ng kampo ni Diskaya, maghahain sila ng petition for bail o ang hiling sa korte na makapagpiyansa ang isang akusado. Papaliwanag kami sa korte na guilt is not strong. Confident siya na malulus sa kanya. Kasi nadamay siya rito bilang beneficial owner ng company St. Timothy. Pero patutunayan namin na hindi siya beneficial owner. Ani sa Maniego, wala silang balak na humiling sa korte ng hospital arrest sa kabila ng shoulder injury ni Diskaya. Kasunod naman ng kanyang pagka-aresto, sinabi ng kampo ni Diskaya na kung may pagkakataon, nasa higit 150 tao pa raw ang papangalanan ni Diskaya na umunoy sangkot sa flood control scandal. Una nang idinawit ng kontratista ang ilang mambabatas sa umunoy pamumursyento sa flood control projects. Ba't doon di pa niya binanggit yung mga pangalan ng 150 na yun? Yan po mga kababayan, sa tamang panahon. Siyempre, babanggitin po yan sa tamang panahon.
Kasi po ngayon, mga kababayan, sindikato po ang gobyerno natin ngayon, di umano. Nakita nyo naman po ang sabuhatan ngayon. Hindi po ba? Hindi naman po tayo tanga bobo. Mayor, Biko, hindi po tanga bobo ang mga Pilipino. Sa panahon po ngayon, ang makukulong lang po, mga dilis, mga gurami. At ang maipapakulong nila na sinasabi nilang hindi dilis, yung mga kalaban pa nila sa politika. Yun ang ilalagay nila sa kulungan. Hindi po ba nakikita natin ngayon? Selective. Grabe, no? Selective lang ang ikinukulong. At karamihan po ng hinahabol ngayon sa flood control, puro gurami. Yung nasa baba, mga contractors, mga trabahante ng DPWH. Hindi po ba? Nakakita po ba kayo ng mga congressman sa Bulacan na nakakulong, kinakasuhan? Napakalaki ng Bulacan. Kung hindi ako nagkakamali, ang congressman niya, hindi bababa sa 6 na congressman ng Bulacan. Meron po ba inaresto? Meron po ba kinasuhan? Kaya dito, Biko Soto, huwag kang mag-alala, Biko. Darating ang panahon, tamang panahon lang iniintay namin na mawala ang pagiging sindikato ng gobyerno. Pagka hindi na sindikato ang gobyerno, di umano sa ating bansa, umaasa kami, Biko, na merong isang Soto na makukulong di umano. Merong isang Soto na makukulong di umano. Biko Soto. Sa dami ng nalalaman ng Diskaya, ang mag-asawa na Diskaya sa pangungunan ni Curly Diskaya, hindi bababa sa 150 plus. 150 plus pa na mga politiko. Karamihan diyang congressman ang nakinabang sa kanila na morsyento ng napakalaki. Di ba sinabi na nga nila yan, hindi bababa sa 20% pataas ang kinukuha ng mga politiko sa kanila. Diskaya pa lang yan. Paano pa yung ibang kontraktor? Marami ang kontraktor sa Pilipinas. Hindi po ba? Kung sa Diskaya 150 plus pa ang gusto nilang pangalanan sa tamang panahon, di higit pa yung iba na mga contractors na gusto rin nila ipakulong. Hindi po ba? Nakita nyo po? Cover up. Kino-cover up nila yung mga kasalanan ng mga politikong nakabarong at naka-Amerikana. Samantalang ang nangyayari sa ating bansa, kung sino po ang naka-Amerikana at nakabarong, siya po ang napakaraming ninanakaw sa ating bansa. Di umano. Kaya nga umaasa kami. Umaasa kami. Mayor Biko, yung gusto mo, yung wish mo, na sana mas marami pang makulong katulad ng mga Diskaya. Isa rin po sa pinagdarasal namin yan, na mas marami pa sa 150 plus na sinasabi ni Curly Diskaya. Hindi po ba? At pinagdarasal din namin, Biko, ang makulong yung big fish. Kasama sa makulong yung big fish. Yung pinakamalaking ulo ng buhaya sa ating bansa. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nga tayo umaasa. Hindi lang si Biko Soto ang gusto magpakulong na mas marami pa ang makulong. At syempre po, tayo rin po. Hindi lang po makulong, ibalik din po nila ang kanilang mga ninakaw nang magamit po sa tama sa pangangailangan ng mga Pilipino. Hindi po ba? Kaya tayo po yung umaasa. Hindi lang po si Biko Soto na parang naliliitan pa si Biko Soto sa numero. Dahil kakaunti pa nga naman na nakukulong. Kaya huwag kang mag-alala, Biko. Uulit-ulitin po ni Kamanong, huwag kang mag-alala, Biko, Mayor. Darating ang panahon, baka may makulong ng Soto. May makulong ng Soto sa pamilya mo. Di umano, lalong-lalo na doon sa isang damukal na maleta na natanggap. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan. Excuse me po, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At shoutout din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershow from Canada.
Kaya Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Jobilin Watanabe from Japan, Ani Jo, Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, kaya Jesus Valdepena and Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am Elby Sermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Tiis-tiis lang po muna tayo. At samahan po natin ang maraming dasal at panalangin. Bye-bye!